Magandang araw ulit sa inyo. Meron na naman tayong bagong kwento. At bago ang lahat, maraming salamat sa inyong suporta. Kaya patuloy akong maghahatid ng mga kwento tungkol sa mga nais ninyong marinig. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Yamiti Story para sa mga susunod ng kwento. Sa isang tahimik na bayan sa Brooks Point, Palawan, may isang lumang kwento na nagbigay ngunit naiwan na at pinagsasaluhan ng mga tao sa kanilang villa. Ito ay ang kwento ng mga taong naharap sa labis na gutom at pangangailangan sa gitna ng isang malupit na sakuna. Noong dekada 1990, isang bagyong malakas ang tumama sa bayan. Maraming bahay ang nasira at ang mga taniman ay winasak ng hangin at ulan. Naging mahirap ang buhay para sa mga residente, at unti-unting naubos ang kanilang pagkain. Sa isang sulok ng bayan, isang pamilya ang nagdusa ng labis na gutom. Sila ay sina Tatay Ramon, Nanay Lita, at ang kanilang dalawang anak na sina Marco at Maria. Patuloy ang kanilang pag-asa na may darating na tulong, ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin sila nakakakita ng kahit anong ayuda. Isang araw, napagtanto ni Nanay Lita na hindi na nila kayang maghintay pa. Ramon, kailangan nating gumawa ng paraan, sabi niya, puno ng pag-aalala. Wala na tayong makain, at hindi alam kung kailan darating ang tulong. Sa gitna ng kagipitan, nakatingin si Ramon sa mga kakilala at kapitbahay at nag-isip ng isang madilim na ideya. May mga tao na sa kabilang baryo na nagsasabing nakakakita sila ng mga taong kumakain ng laman. Isa itong alamat dito sa bayan. Kung talagang gutom na gutom tayo, bakit hindi natin subukan? Mabilis na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Binaygo ni Nanay Lita si Ramon sa kanyang ideya, subalit habang ang sitwasyon ay lalong nagiging masalimuot, napagpasyahan nila na kung ano man ang mangyari, kakailanganin nila ang mas matinding hakbang upang mabuhay. Isang madilim na kwento ang umusbong, na nagbigay diin na ang gutom ay nagdala sa kanila sa mga hangganan ng kanilang pagkatao. Noong isang gabi, habang ang mga bata ay natutulog, nagdesisyon ang pamilya na lumabas sa gubat. Nagdala sila ng mga pang-ilaw at naglakad ng may pag-aalangan. Ang mga tunog ng gabi ay tila nagiging mga boses ng takot at pangarap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita sila ng isang tao na tila walang tahanan, nakaupo sa ilalim ng isang puno. Ikaw, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ni Ramon. Ang taong iyon ay nakatingin sa kanila ng may takot at pag-aalinlangan, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang kalungkutan at gutom. Walang sinayang na oras, nagpasya si Ramon na ibahagi ang kanilang pagkain, ang huling bahagi ng kanilang natitirang pagkain, upang makatulong. Ngunit sa loob ng kanilang kalooban, may mga tanong na nanatiling hindi masagot, hanggang saan ang puwersa ng kagutuman. Hanggang kailan ang isang tao ay mananatili sa ilalim ng anino ng pangangailangan. Nasaktan ang kanilang mga puso at isinumpa na hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Matapos ang insidenteng iyon, nagdala ng mga tulong ang gobyerno sa kanilang komunidad. Unti-unting bumangon ang bayan, habang ang kanilang kwento ay nagsilbing aral sa lahat, na sa likod ng anino ng gutom ay peligro, ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa at pagkakaisa. Lumipas ang ilang taon mula nang maganap ang insidente ng gutom sa Brooks Point. Unti-unting bumangon ang bayan, at ang mga tao ay nagsaanib puwersa upang hindi na maulit ang mga pangyayaring iyon. Ang mga kwento ng takot at desperation ay pinalitan ng mga bagong kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Si Ramon at Lita, matapos ang kanilang karanasan, ay naging aktibong miyembro ng isang samahan ng mga lokal na farmer. Nagsama-sama ang mga residente upang magtanim ng mga gulay at prutas sa mga lupaing dating wasak, gamit ang mga bagong sistema ng pagtatanim at irigasyon. Hindi na tayo papayag na maulit ang ganitong kagipitan, wika ni Ramon sa kanyang mga kasama habang sila ay nagtatanim. Magsasama-sama tayo, at susubukan nating naging mas resilient ang ating komunidad.
Ngunit sa gitna ng pagbabago, may mga hamon pa ring dumarating. Sa ilalim ng bagong pamahalaang lokal, dumating ang isang grupo ng mga negosyante na nag-alok ng mga proyekto upang ipagbili ang mga produkto ng bayan. Ngunit ang mga tao ay nag-alinlangan, natatakot sila na ang kanilang mga lupaing pinaghirapan ay mauubos. How do we make them understand? Tanong ni Lita sa kanyang asawa, habang ang mga bata nila ay naglalaro sa paligid. Ipinaglaban natin ang ating lupa at mga tradisyon. Nagpasya si Lita na makipagpulong sa mga lider ng bayan. Ang kanyang boses, puno ng damdamin at dedikasyon, ay yumantig sa puso ng maraming tao. Kailangan nating ipakita ang halaga ng ating lupa, hindi lang para sa ating sarili kundi para sa mga susunod na henerasyon. Dapat tayong magtulungan, hindi magkapahamak. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga tao mula sa iba't ibang barangay. Nagsagawa sila ng isang komunidad na pagpupulong at nag-alok ng mga ideya at solusyon upang mas maging matatag ang kanilang pamayanan. Napagkasunduan nila ang pagbuo ng isang community garden kung saan lahat ay maaaring magtanim, mag-alaga, at magbahagi ng kanilang mga ani. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng sapat na pagkain kahit kailan, at hindi na tayo magugutom, dagdag ni Ramon. At mas importante, mapanatili natin ang ating kultura at habang buhay na maipasa ito sa ating mga anak. Dahil sa kanilang sama-samang pagsisikap, lumago ang community garden at natutunan ng bawat isa ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaroon ng mga simpleng kalakaran. Ang kanilang mga ani ay nagdala ng kasiyahan at pag-asa sa bayan. Naging modelo sila sa iba pang mga komunidad sa paligid, at ang kwentong ito ay kumalat. Ngunit dumating ang isang pagsubok, isang likas na sakuna ang humagupit muli sa bayan, nagdala ng malakas na ulan at pagbaha na nagwasak sa kanilang mga taniman. Ang takot ay muling bumalik, ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, nagkaisa ang buong komunidad. Mabilis silang nagplanong muli upang magtulong-tulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga napinsalang lugar. Hindi tayo nag-iisa, sigaw ni Lita, habang ang mga tao mula sa iba't ibang barangay ay nagtutulungan. Babayaran natin ang sakripisyo ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng pakikiisa. Sa huli, sa kabila ng hamon, natutunan ng buong bayan ng Brooks Point na ang tunay na kayamanan ay nasa kanilang pagkakaisa, tradisyon, at pagmamahal sa lupang kinilokan. Sa kanilang pakikipagsapalaran, muling nakuha ang kanilang pangarap ng isang mas masaganang kinabukasan, kung saan ang bawat isa ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa ilalim ng kahit anumang dilim. Habang ang bayan ng Brooks Point ay unti-unting bumangon mula sa kanilang mga pagsubok, may mga bagay na hindi pa rin nalalaman ng marami. Sa likod ng masiglang komunidad ay isang matagal nang nakatagong lihim, ang lahi ng mga aswang na matagal nang nakatago sa kanilang gitna. Kasama ang kanilang mga anak, masayang nagtatanim si Ramon at Lita sa community garden. Ngunit unti-unting naging abala ang mga tao sa hindi maipaliwanag na mga pangyayari. May mga paslit na nagkukwento sa mga usapan ng matatanda sa barangay, madalas silang makakita ng mga anino na naglalakad sa paligid ng gubat sa gitna ng gabi. Nagsimula ang mga bulong-bulungan, at ang mga tao ay nag-aalala. Isang gabi, matapos ang isang mahalagang pagpupulong sa bayan, nagpasya si Ramon na maglakad-lakad sa gubat upang magpahinga ang kanyang isip. Habang naglalakad, napagsadya siyang mapahinto sa isang lugar na kasing lalim ng kanyang isip. Sa kanyang paligid ay may nag-uumapaw na tahimik na hangin, ngunit sa likod ng mga puno, may mga mata na nagmamasid. Ramon, isang boses ang tumawag sa kanya. Napalingon siya, at may nakitang isang magandang babae na tila may ibang aura. Kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa ating bayan. Oo, sino ka? Yusisa ni Ramon habang ang kanyang puso ay bumabayo sa takot at pag-usisa. Ako si Althea, isang aswang. Pero hindi lahat ng aswang ay masama. Hindi galing sa dilim ang aming lahi. Kami kayamanan ng bayan,
na pinangaralan sa mga sinaunang alamat. Nagulat si Ramon, ngunit sa kabila ng takot, may tawag sa kanyang puso na pakinggan ang kanyang sinasabi. Sa aming lahi, may mga kasanayan kaming makatutulong sa komunidad. Ngunit, may mga tao sa labas na nais na sirain kami at ang bayan. Naiintindihan na ni Ramon ang dahilan ng mga hindi magagandang pangyayari sa bayan. Ano ang maaari naming gawin? Tanong niya. We must come together, pusong sumagot si Althea. Kailangan naming ipakita na kami ay kasama sa inyo at may kakayahan din na makapagbigay ng tulong sa inyong laban sa gutom at kakulangan. Pero dapat, maging bukas ang isipan ng mga tao. Nang bumalik si Ramon sa kanilang barangay, ipinahayag niya agad ang kanyang nalamang kaalaman. Ngunit hindi lahat ay nakapagpasya ng may pag-unawa. May mga ilan na nag-alinlangan at natakot. Nandyan na naman ang mga kwentong walang batayan, bulalas ng isang matatanda mula sa barangay. Lahat ng aswang dapat itakwil. Ngunit si Lita, na nakatahi sa nakaraan ng kanyang pamilya, ay siyang nanguna sa pagbubukas ng diskusyon. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap, wika niya, hawak ang kamay ni Ramon. Kung tunay na may lahi na ganito, dapat tayong makinig. Makaraan ang ilang linggo, hinikayat ni Lita sa kanyang puso ang mga mamamayan na magtipon-tipon, at sa araw na iyon, naanyayahan nilang magpulong ang mga aswang kasama ang mga taga-bayan. Si Althea, kasama ang iba pang aswang, ay nagpapakita ng kanilang mga talento, ang paggamit ng mga likas na yaman, mga halamang gamot, at ang kaalaman sa paglikha ng sustansya mula sa mga pinagmulan ng kalikasan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakaintindihan at pagtanggap. Ang mga tao ay naging mas bukas sa pagkakaiba-iba ng kanilang kultura. Naging malaking tulong ang mga kasanayan ng mga aswang sa pagtulong sa mga agrikulturang proyekto at paglikha ng mga estratehiya laban sa gutom. Ngunit sa kabila ng magandang pagtanggap at pagtutulungan, may mga natitirang banta. Isang grupo ng mga tao mula sa ibang bayan ang narinig ang tungkol sa mga aswang sa Brooks Point at nagtaguyod ng masamang balak upang ibagsak ang kanilang komunidad. Kaya't nagkaisa ang lahat, mga tao't aswang. Nagsanib puwersa sila upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Gumawa sila ng isang mahusay na plano kung paano mapangalagaan ang kanilang mga lupain at mga kayamanan. Well-coordinated ang planong ito. Sigaw ni Ramon, habang ang ibang mga aswang ay nagbigay ng kanilang kakayahan sa paggamit ng mga likas na yaman upang makapaghanda. Sa huli, nakipagtulungan ang bayan at mga aswang, at sama-sama nilang pinigilan ang masamang balak ng mga banyaga. Ang tagumpay na iyon ay hindi lamang nagbigay proteksyon kundi nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan. Mula noon, nagsimula ang mas maliwanag at mas produktibong buhay sa Brooks Point. Ang mga aswang at mga tao ay nagtulungan, at sa bawat paglipas ng araw, ang kanilang bayan ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagkakaintindihan. Ang bawat anak ay lumaki na may mga kwento ng pakikipagsapalaran, kwento ng mga puso, pag-asa, at pagkakaibigan sa kabila ng kultural na pagkakaiba. Matapos ang matagumpay na pakikipaglaban ng bayan ng Brooks Point laban sa mga banyagang nagnanais na sirain ang kanilang komunidad, nagpunyagi ang pagkakaintindihan sa pagitan ng mga tao at mga aswang. Ngunit sa mga mas maliwanag na araw na iyon, isang bagong pagsubok ang darating. Isang araw, habang ang mga tao ay abala sa pag-aalaga ng mga tanim sa community garden, nakatanggap sila ng balita na may isang malakas na bagyo na paparating sa kanilang bayan. Ang takot at pangamba ay muling damapo sa kanilang mga puso, ang kanilang mga pananim at pinagpaghiran ay maaaring masira. Ano ang gagawin natin? Nag-alala si Lita. Kung malakas ang unos, tiyak na maapektuhan ang mga tanim natin at ang tahanan ng bawat isa. Dito muling pumagitna si Althea. May mga kakayahan kaming aswang na maaaring makatulong. Magkaisa tayo, at paghandaan ang paparating na bagyo. Nag-organisa ang bayan ng isang pagpupulong.
Ang mga aswang ay nagpakita ng kanilang mga sakripisyo sa pagbuo ng mga pananggul laban sa bagyo. Gumawa sila ng mga dike gamit ang mga lokal na materyales na magbibigay ng proteksyon sa kanilang mga taniman at tahanan. Gamitin natin ang mga halaman na ito bilang hadlang sa tubig, mungkahi ni Althea, habang nagpapakita ng mga natural na pamamaraan ng paghahanda. Itutulak namin ang mga ito sa mga mabababang bahagi ng lupa. Ngunit habang ang mga residente ay nagtutulungan sa kanilang paghahanda, may mga tao pa rin na tumutol sa ideya na umasa sa mga aswang. Bakit tayo magtitiwala sa kanila? Tanong ni Pedro, isang mas matandang tagapagsalita sa barangay. Sila ay mga nilalang ng kadiliman, kahit anong sabihin nila. Sa kabila ng takot, si Ramon ay tumayo at nagbigay ng mensahe ng pag-asa. Dahil ba sa iilang masamang kwento, itatakwil na natin ang mga kaibigan natin. Tayo'y nagkaisa at pinatunayan na kaya nating lumaban. Tayo'y pawang huwaran, kung wala ang mga aswang, wala tayong tagumpay ngayon. At unti-unti, mula sa mga bata, hanggang sa matatanda, nagpasya ang bayan na magpatuloy sa kanilang mga plano. Ang aswang at tao ay sama-samang nagtrabaho, nagtatanim ng mga hadlang, at pinaghahandaan ang unos na darating. Habang lumalapit ang bagyo, ang bayan ay puno ng pag-asa. Bawat tao at aswang ay nagnanais na protektahan ang kanilang komunidad. Ang hangin ay bumuhos sa kanila, ngunit ang kanilang determinasyon ay nagtagumpay sa takot at pag-aalinlangan. Sa gitna ng unos, sumalubong ang malakas na hangin at ulan. Nagsimula ang mga puno at sanga na yumuyukod sa lakas ng bagyo, ngunit ang mga hadlang na itinayo ng bayan ay nagbigay ng proteksyon. Unti-unting nagpatuloy ang mga tao at aswang sa kanilang pagbuo ng mga nakahandang paligid hanggang sa lumikha sila ng ligtas na pwesto. Matapos ang matinding pagsubok ng kalikasan, nagpasya silang magtipon-tipon sa gitna ng bayan. Sa kanilang pagpasok sa liwanag ng bagong umaga, kanilang nasalayan na walang gaanong pinsala sa kanilang mga taniman, ang kanilang pinagsama-samang pagsisikap ay hindi nasayang. Salamat sa inyong lahat, wika ni Althea sa kanyang mga kaibigan. Napatunayan nating ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkakaisa. Kahit paanong hamon ang dala ng bagyo, wala tayong natakot dahil sama-sama tayong lumaban. Ang bayan ay muling nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang kanilang pagbubunyi. Ang mga tao at aswang ay nagtanghal ng mga kwento mula sa nakaraan hanggang sa kanilang mga natutunan sa mga pagsubok na iyon. Ang kanilang pagtutulungan ay hindi lamang nagbigay ng liwanag sa kanilang buhay kundi nagbigay daan sa mas magandang kinabukasan. Ngunit sa paglisan ng bagyo, may nananatiling tanong sa kalooban ni Lita. Kailangan nating paghandaan ang susunod na pagsubok. Ano ang mga hakbang na maaari nating gawin upang hindi na tayo muling makatanggap ng mga banta, kasama ang mga aswang? Ano ang mangyayari kung ang banta ay galing sa loob? Tanong ni Ramon, na tila naguguluhan sa mga pangyayari. Sabay-sabay nilang napagtanto na sa kanilang pagtutulungan, hindi lamang ang mga pagsubok ng kalikasan, kundi ang mga hidwaan at maliwanag na hinaharap ay dapat nilang harapin. Habang patuloy na umuusad ang bayan ng Brooks Point sa liwanag ng pagkakaibigan at pagtutulungan, isang madilim na balita ang sumiklab sa kanilang komunidad. Sa isang umaga, habang naglalakad si Lita sa gubat para mamulot ng mga prutas, napansin niya ang mga kalat-kalat na mga piraso ng damit at mga bagay na tila nagmula sa mga tao. Anong nangyari dito? Tanong niya sa sarili. Nagmamadaling umuwi si Lita at ibinalita ito sa kanyang mga kapitbahay. May mga kalat na piraso ng laman ng tao sa gubat. Kailangan nating tingnan ito. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong bayan. Lahat ay nagtipon sa plaza upang talakayin ang kanilang natuklasan. Ang takot at pangamba ay muling bumalik sa kanilang mga puso. Probably ito ay gawa ng mga aswang. Sigaw ni Pedro na nagdududa sa mga aswang, kahit na nagkaroon sila ng maayos na relasyon. Baka may mga aswang na hindi sumusunod sa ating kasunduan.
Dito napagdesisyonan ni Ramon na makipag-ugnayan kay Althea. Kailangan nating kunin ang kanilang tulong. Kung mayroon talagang aswang na gumagawa ng masama, sila ang makakaalam. Agad na nagpunta si Ramon at ang iba pang mga tao sa tahanan ni Althea. Tinanong nila siya tungkol sa mga nakitang piraso ng laman sa gubat. Nasaan ang mga aswang? Kailangan naming malaman ang katotohanan. Althea, na puno ng alipin ng takot at pagkabahala, ay nagkunwari lamang na siya ay kalmado. Makikipag-usap ako sa mga tao. Kailangan nating suriin kung ano ang nangyayari. Kung may mga aswang na gumagawa ng masama, hindi namin sila maaaring hayaan na makapinsala muli. Dahil dito, naghunyo sila ng isang grupo na binubuo ng mga tao at aswang upang saliksikin ang gubat. Habang sila ay nag-e-explora, nakatagpo sila ng higit pang mga piraso ng damit at mga simbolo ng labanan. Nagsimula ng bumuhos ang tunay na takot sa lahat. Baka may mga grupo ng aswang na hindi kasali sa atin, mungkahi ni Althea. Dapat tayong maging maingat sa anumang hakbang na gagawin natin. Dahil dito, nagdesisyon ang grupo na bumalik sa bayan upang bumuo ng plano. Pinagsama-sama nila ang mga ideya at nagdesisyon na magpulong upang talakayin ang kanilang mga natuklasan. Ano ang mga hakbang na maaari nating gawin? Tanong ni Lita, ang nag-aalala na nag-udyok sa simulan ng pagtuklas. Bumuo tayo ng isang pormasayon upang maging alerto, sagot ni Ramon. Dapat tayong magpaka-alerto laban sa anumang pagbabanta, at dapat din tayong makipag-ugnayan sa mga aswang na kasama natin. Ngunit habang abala ang lahat, may mga tao na tila kitang-kita ang kaguluhan at masamang balak. Isang tao, si Marco, ay nagpasya na makipagtulungan sa iba pang lalaki at bumuo ng sariling pangkat upang labanan ang mga aswang. Wala nang ibang solusyon kundi ang alisin ang mga aswang sa ating bayan. Sigaw ni Marco. Kung may ibang masamang aswang, wala tayong ibang dapat ikatakot kundi sila. Nasaksihan ni Lita ang pagbabanta ni Marco, at hindi siya matigil sa kanyang pag-aalala. Nagkakaroon tayo ng labanan sa ligaya at pagkakaintindihan. Kung ang layunin mo ay sugurin sila, mas higit na masama ang mangyayari. Ngunit tinawanan lamang ni Marco ang mga sinabi ni Lita at nilisan ang kanyang grupo kasama ang ilan pang nakakaramdam ng takot. Sa kabila ng kaguluhan, nagpasya si Althea at ang mga aswang na simulang tingnan ang mga pagkakataon upang ipagtanggol ang bayan kasabay ng mga tao na nasa kanilang gilid. Makipagtulungan tayo, sabi niya. Dahil dito, kailangan nating hanapin ang mga nagyusig ng kadiliman sa ating bayan. Nagpatuloy sila sa pagbalik sa gubat, at sa kanilang pagsisiyasat, natagpuan nila ang isang lihim na kuweba. Sa loob, nagulat sila sa nakita, isang grupo ng mga aswang na nakausap nila na nahuhulihan at nakakulong doon. Ang mga aswang na ito ay may masamang layunin at tila ginagawang masama ang kanilang mga kakayahan. Tinipon nila ang mga tao at binanatan ng masama, bulong ni Althea. Kailangan nating iligtas ang mga ito at pabagsakin ang mga aswang na tumiwalag sa kabutihan. Sama-sama, bumuo sila ng isang plano upang makilala ang mga masamang aswang. Ang bayan ng Brooks Point, na nabuo mula sa pagkakaisa, ay muling bumangon sa kanilang paglalaban para sa katotohanan at kabutihan. Ang takot noon ay naging determinasyon upang ipagtanggol ang kanilang komunidad. Magsisimula sa isang laban na puno ng hinanakit at pag-asa, handa ang lahat na harapin ang anumang pagsubok na dala ng kadiliman. Habang lumalalim ang gabi sa bayan ng Brooks Point, ang mga banta ng mga aswang ay tila nagiging mas malubha. Sa isang mayamang puok, sa isang tahimik na tahanan, naruroon ang pamilyang Armas, si Emilia, ang ina, ang kanyang asawa na si Marco, at ang kanilang dalawang anak na sina Ella at RJ. Kilala sila sa kanilang kabaitan at pagtulong sa mga nangangailangan. Ngunit isang gabi, ang kanilang tahimik na buhay ay nagbago ng ganap. Sa gitna ng kanilang masayang paghahanda para sa pagdiriwang ng kaarawan ni RJ,
isang masamang simoy ng hangin ang pumasok sa kanilang tahanan. May narinig silang mga pag-ungol at malalalim na boses na tila nanggagaling sa dilim. "Mama!" Ang ingay, sigaw ni Ella habang nagtatago sa likod ng kanyang ina. "Huwag kayong matakot, mga anak. Nandito ako," sagot ni Emilia sa masiglang boses, kahit na siya rin ay nadarama ang takot. Sa isang iglap, nagbukas ang pinto, at pumasok ang mga aswang, mga nilalang na nababalot sa kadiliman at galit. Bago pa man sila makapag-react, pumunta ang mga ito sa kanilang mga anak. Ang mga mata ni Marco ay namutawi sa takot. "Umuwi kayo," sigaw ni Marco, ngunit wala na silang panahon. Ang mga aswang ay mabilis na tumalon at inatake ang kanilang pamilya, tila ang mga ito ay labis na nagugutom sa dugo at takot. Habang nangyayari ang labanan, si Emilia ay nagtatangkang iligtas ang mga anak, ngunit ang mga aswang ay napakabagsik. Isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang braso, at sa likod ng kanyang mga anak, natakot siya nang kanyang makita kung paanong isang aswang ang umaban kay RJ. "No, huwag! Iwanan mo siya!" sigaw ni Emilia habang umuusok ang pasa sa kanyang puso. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang pamilya ay naubos. Ang sigaw ng kanyang mga anak ay naging alon ng kadiliman sa kanyang pandinig, at sa gitna ng laban, siya ay nawalan ng malay. Nang muling magising si Emilia, natagpuan na lamang niya ang sarili sa isang likod bahay ng isang kapitbahay, nag-iisa at puno ng sakit. Walang ibang tao sa paligid. Kinuha siya ng mga taga-baryo at dinala sa kanilang tahanan matapos marinig ang mga sigaw, ngunit hindi na siya buo, wala na ang kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang trahedya, nagpasya si Emilia na hindi magpatalo. Ang takot ay naging galit, at ang galit ay nagsimula ng bumangon sa loob niya. Lumapit siya kay Althea at sa mga aswang na nagiging kasama na nila. "Kailangan nating ipagtanggol ang bayan," sabi niya. "Magagamit ko ang aking sakit bilang lakas." "Mahirap ang iyong dinaanan, Emilia," sinabi ni Althea, ngunit nakita ang apoy sa mata ni Emilia. "Tama ka, hindi tayo pwedeng manahimik." Nagsikap si Emilia at ang mga kaibigan sa bayan ng Brooks Point na magsanay at maglatag ng mga plano bilang isang arsenal laban sa mga aswang na nagdudulot ng takot at pagkasira. Nakipag-usap si Emilia sa mga batang nagulat sa kanyang kwento, iniiwan ang marka ng kanyang mga nalaglag na pambihira at pag-asa sa ilalim ng kadiliman. Ngunit ang mga aswang ay hindi susuko. Mula sa kanilang pag-atake sa pamilyang Armas, nagpasya ang ibang mga masamang aswang na tawagin muli ang kanilang kasaganaan. Sila ay nagtipon-tipon upang bumuo ng kanilang plano na muling atakihin ang bayan, at si Emilia, na hindi pa rin nakaka-get over sa pagkawala ng kanyang pamilya, ang dapat maging pangunahin nilang hadlang. Minsan, sa parteng iyon ng bayan, nagtipon-tipon ang mga tao nang walang kaalaman na ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa mga desisyon na kanilang gagawing pagkilos sa mga susunod na araw. Sa tahimik na dilim, nag-umpisang bumuhos ang mga ulap ng takot at galit na puno ng pagbabanta. Ang matinding laban ay nagiging papalapit habang ang mga aswang ay unti-unting bumabalik sa kanilang bayan na puno ng ligaya. Dahil sa gabundok na pagsubok, si Emilia ay naging simbolo ng pag-asa sa mga tao. Sa saliw ng kanyang sakit at sama ng loob, ito ay naging daan upang ang bayan ng Brooks Point ay muling magkaisa. Sa pagkilos nila, ang mga tao ay nagpatuloy sa pagbuo ng kanilang lakas sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nasa likod ng luha at galit, muling sumibol ang pag-asa. At si Emilia, sa kabila ng kanyang sakit, ay itinuturing na ang tunay na liwanag sa madilim na panahong ito. Habang patuloy na nag-ipon ng lakas at paghahanda si Emilia at ang mga taga Brooks Point, nagkaroon sila ng 3 linggong pagsasanay upang matutunan ang mga kakayahan ng mga aswang at upang mapanumbalik ang loob ng bawat isa. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, nang dumating ang araw ng labanan, tila hindi pa rin sapat ang kanilang paghahanda. Ang gabi ng pagtatalo ay dumating,
at isang malagim na hangin ang hamampas sa bayan. Nakita nila ang mga anino ng mga aswang na dumarating mula sa gubat, at ang takot ay unti-unting bumabalot sa kanilang mga puso. Sa kabila ng determinasyon ni Emilia, ang kanyang mga kaibigan at pamilya, nagtataglay ng pag-asa, ay naharap sa isang nakapanghihilakbot na tanawin. Nandito na sila, sigaw ni Emilia, habang ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng bayan. Ang unang sulyap ng mga aswang at ang kanilang pagkakabahagi sa anyo ay nagbigay ng panibagong takot sa mga tao. Dumating ang mga ito, nagiging mas malupit at puno ng dahilan sa kanilang pagkawasak. Ang mga tao ay nagpasya na lumaban, ngunit ang kanilang mga armas, ang mga kahoy na pangbigay sigaw at ang mga bagay na kanilang inihanda, ay tila hindi sapat laban sa mga supernatural na nilalang na puno ng galit at gutom. Laban lang, sigaw ni Althea, ngunit bago pa man sila makabato ng isang plaka ng kahoy, isinalarawan ng mga aswang ang kanilang galit. Isang aswang ang lumapit kay RJ, ang anak ni Emilia na nawala na, at nagkaroon ng labanan sa kanilang pagitan. Habang nag-uumpisa ang enkwentro, ang unang sipa ng takot ay umabot sa mga tao. Hindi makapaniwala si Emilia sa kanyang nakikita. Kahit na maraming tao ang naglagay ng tibok ng damdamin sa kanilang pakpak at ginawa ang lahat upang lumaban, nagkolaps na sa isang sigaw ng takot ang ilan sa kanila sa pagkakakita ng masasamang aswang na punong-puno ng pag-uusig. Tumakbo kayo! Sigaw ni Emilia habang sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang mga kasamahan. Pero sa harap ng alon ng mga aswang, nagbuhos ang kaharian ng kadiliman. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga tao sa bayan. Sa kanyang mga mata, ang mga alaala ng kanyang pamilya ay naglalaro, ang ngiti ng kanyang mga anak at ang yakap ng kanyang asawa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang lakas ni Emilia ay tila naglaho. Hindi niya nais na makita ang kanyang bayan na bumagsak ng ganito. Sa isang galaw ng takot, siya ay bumagsak sa lupa habang ang paligid ay nagiging gulo. Emilia, sigaw ni Althea habang siya ay sinubukan ng mga espada ng mga aswang. Bumangon ka, kailangan nating lumaban. Ngunit hindi nagtagumpay ang kanilang mga pagsusumikap. Sa huli, ang mga aswang ay nagpakita ng kanilang tunay na lakas. Ang malupit na sigaw at pag-atake ay tila hindi natatapos. Ang mga kasamahan ni Emilia ay nawala ng pag-asa at nagsimula ng tumakbo, iwanan ang isa't isa sa gitna ng laban. Maya-maya lang, ang mga naiwan at ang mga naubusan ng lakas ay napalibutan ng mga aswang. Walang anumang sigaw ang naririnig kundi ang mga tahimik na pag-angal ng mga tao at ang malupit na tawanan ng mga aswang. Tila ang gabi ng paglaban ay naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Wala ni isa mang nakaligtas sa mga atake ng mga aswang. Ang bayan, na puno ng saya at buhay, ay nawasak at naging madilim na alaala. Isang malamig na hangin ang umihip sa paligid, puno ng sakit at pangungulila. Hawak ni Emilia ang nahulog na pintura sa lupa, sumasalamin sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang takot at pagkatalo ay nanatili sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng sakit, isang tingin mula sa ilalim ng kanyang puso ang nagsimula ng alab ng pag-asa. Nais si Emilia na protektahan ang kanyang bayan, kahit gaano pa man ito kalalim na sugat. Hindi ito ang katapusan, bulong niya sa kanyang sarili. Sa kanyang pagkakabagsak, nagpasya na siyang ipagpatuloy ang laban. Kung hindi man para sa kanyang pamilya, para sa lahat ng tao na nawalan ng pag-asa. Dahil sa kadilimang sakuna, muling mag-uumpisa ang kanilang laban, sa pag-asa at pangarap na kahit tila naubos na, muling darating ang liwanag sa kanilang bayan. Tuloy ang laban. Matapos ang masakit na pagkatalo, nahulog ang bayan ng Brooks Point sa isang malalim na lungkot. Mula sa mga bintana ng kanilang mga tahanan, ang mga tao ay tila walang lakas na gumawa ng kahit anong gawain. Ang mga alaala ng kanilang mga mahal sa buhay, mga ama, ina, at mga anak, na nawala sa kamay ng mga aswang ay umuukit ng malalim na sugat sa kanilang puso.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bayan. Habang pinagmamasdan ni Emilia ang paligid, ang mga larawan ng kanyang pamilya ay sumasakit sa kanyang dibdib. Ang yapak ng mga aswang ay tila bumibigkas ng babala, hindi pa sila tapos. Nagsimula na munang kumalat ang mga kwento ng mga aswang sa bawat kanto. Ang ibang tao ay nahulog sa pagkabahala at panik, habang ang iba naman ay unti-unting naglaho, na tila nagdesisyong takasan ang mga anino ng kanilang mga nakaraan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Emilia ay nagdesisyong manguna upang muling tipunin ang natitirang lakas ng komunidad. Likas sa kanya ang pangarap na maibalik ang sigla at pag-asa, kahit na tila napaka-imposible nito sa kanyang isip. Dapat tayong makipagsapalaran, aniya sa mga natitirang tao sa kanyang harapan. Kailangan nating kalampagin ang mga puso ng mga tao. Sa kabila ng pagkatalo, hindi dapat tayo sumuko. Ngunit ang mga mukha sa paligid ay punong-puno ng takot at pagdududa. Paano kami makikipaglaban kung sila ay mas malakas ngayon? Tanong ni Althea, ang kanyang kaibigan. Sinasalanta na tayo. Paano kung hindi na kami makaligtas? Ang mga tanong na iyon ay tila umuukit ng mas malalim na pagkabahala. Nararamdaman ni Emilia na ang takot ay nagiging mas malakas kaysa sa kanila. Nakita na niya ang mga pagkakataon kung paano hinahatak ng lungkot ang mga tao, at unti-unting tinatanggal ang kanilang pag-asa. Sa mga susunod na linggo, ang mga aswang ay hindi nagpatinag. Sa bawat madrigada, may mga ulat na lumalabas na sinasalakay ang mga bahay, nagdadala ng mas maraming dugo at takot sa bayan. Unti-unting nadirinig ang mga hikbi mula sa bawat tahanan, mga luha ng mga nawawalang pamilya na tila nagiging alon sa dagat ng sakit. Dapat tayong sumanib. Muling nagmakaawa si Emilia sa kanyang mga kausap. Kailangan nating bumalik sa gubat at tingnan kung saan nagmumula ang kanilang lakas. Ngunit ang mga tao ay nagdadalawang isip. Ang higit pang nababahala ay ang pakiramdam na wala ng kasiguraduhan, na bawat hakbang ay maaaring magdala ng mas matinding pagkawasak. Minsan, niyakap ni Emilia ang kanyang munting anak na nawawala sa mga aswang, si RJ. Hindi ka mawawala, anak, sabi niya sa kanyang sarili habang yakap-yakap ang larawan nito. Kailangan kong labanan ito para sa iyo at para sa ating bayan. Sa huli, ang desisyong iyon ay nagbigay daan sa ilang mga tao. Isang kumpas ng puso at lakas ang naramdaman ni Emilia sa mga nananatili. Kahit na ang takot ay umiikot sa kanilang isip, nagpasya silang muling bumalik sa gubat at alamin ang katotohanan sa likod ng aswang. Ang gubat ay tila puno ng kadiliman at mga aninong sumasalubong sa kanila. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nagkatagpo sila ng isang matandang lalaki na may karanasan laban sa mga aswang. Kinakailangan ninyo ng higit pang kaalaman, aniya sa kanila. Ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang na takot sa liwanag. Nakabatay ang kanilang kapangyarihan sa takot at kalungkutan ng mga tao. Unti-unting nagbukas ang isipan ng grupo. Kung ang kanilang kaalaman ang siyang makasalba sa bayan, magbibigay ngalan ito ng pag-asa. Sinimulan nilang isalaysay ang mga kwentong malaon ng nakalimutan, ang mga kwento ng pagkakaisa at ang mga sikretong kaalaman laban sa mga slumbering darkness. Dahil dito, nagpasya silang bumalik at ipakalat ang mga bagong natutunan sa kanilang mga kapwa. Nang kahit na nahahasik pa rin ang lungkot, nagbigay ito sa kanila ng paraan upang tayo pa rin sa mga gawain ng bayan. Ang mga tao, kahit na nagluluksa, ay nakaramdam ng bagong apoy sa kanilang puso. Hindi tayo nag-iisa, bulong ni Emilia sa kanila. Umaasa tayo sa isa't isa, at hindi ito ang katapusan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap at tibok ng puso, alam ng lahat na ang labanan kay aswang ay hindi pa natatapos. Sa likod ng kanilang pag-asa, ang tunog ng pag-iyak at pag-atake ng mga aswang ay unti-unting bumabalik, tila nagbabalik sa takot na dati nilang kinakatakutan. Habang unti-unting bumangon ang kanilang pagtutulungan at pakikipagsapalaran,
napagtanto ni Emilia at ng kanyang bayan na kailangan nilang lumaban hindi lamang sa mga aswang, kundi sa takot na humahadlang sa kanilang puso. Ang kanilang mga nakaraang pagkatalo ay naging aral, at sa bawat hakbang ng pag-usad, ang apoy ng pag-asa ay muling nagliyab. Nagtipon-tipon ang mga tao at nagdesisyong manghuli ng aswang sa isang pinagkasunduang plano. Ang bawat pamilya ay nagdala ng mga bagay na pwedeng pantaga sa mga aswang, mga alat, dagta ng malabay, at kahit na mga sigaw ng dasal. Nakipagtulungan sila sa matandang lalaki na nakatagpo nila sa gubat, si Mang Tomas, na nag-alok ng kanyang kaalaman tungkol sa pagkilala sa mga aswang. Sa umaga, ang kanilang anyo ay nagiging tao, paliwanag ni Mang Tomas. Ngunit sa gabi, nagiging taksil sila. Tandaan ninyo, tingnan ninyo ang kanilang mga mata at ang mga galaw. Magiging bulag sila sa isang bagay na wala silang interes. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang pangangaso. Pinalibutan nila ang engine, isang maliit na nayon sa dulo ng bayan kung saan may mga ulat tungkol sa mga nawawalang tao. Sa mga pagbabantay ng bawat pamilya, unti-unting nag-umpisa ang kanilang misyon na matagpuan ang mga aswang at hulihin sila. Isang madilim na gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng mga ulap, nagpunta ang grupo sa nayon. Binilisan nila ang kanilang mga tahimik na hakbang. Ang mga presensya ng mga aswang ay tila umaabot sa kanilang mga buto, puno ng takot ang paligid, ngunit matibay ang kanilang determinasyon. Nang magsimula ang operasyon, nakakita sila ng isang pares ng mata na naglalakbay sa mga gilid. Dito, sigaw ni Emilia, mabilis nilang pinuntahan ang direksyon. Ngunit nang magkikita rin, naglaho ang nilalang sa dilim, sumuong sa gubat. Nang batahin nila ang araw at lumabas, isang alingaw-ngaw ang umabot sa kanilang tenga, ang mga sigaw ng mga tao. Napagtanto nilang ito ang mga aswang. Kasabay ng hiyaw, nagpagulong-gulong ang mga tao at nagsimulang tumakbo. Napagod ang mga aswang sa kanilang pagkakalat, ngunit nahuli nila ang ilan sa kanila. Matapos ang isang gabi ng oposisyon, ang mga nahuling aswang ay ibinalik sa kampo at nabuhayan ng pag-asa ang lahat. Agad silang pinahayag ni Emilia, "Makinig kayo, ito ang takbo ng mga pangyayari. Makikita ninyo na sila ay tao sa umaga. Pero sa gabi, sila ay aswang, nakikipagsapalaran sa dilim." Di nagtagal, natagpuan nila na ang mga nahuling aswang ay tila nagiging tahimik at nagkakaroon ng anyo ng mga tao muli tuwing umaga. Ang unang aswang na nahuli ay nagpakita kay Emilia at iba pang mga tao, si Violeta, isang simpleng babae na dating nakatira sa bayan ngunit lumihis sa masamang daan. "Huwag kayong matakot," sabi ni Violeta na puno ng pangungulila sa kanyang sambayanan. "Naging aswang ako dahil sa tawag ng kahirapan. Naging biktima ako ng madilim na kapangyarihan na kumakain ng pag-asa, ngunit ako'y ninais na makapagbalik loob." Araw-araw, makikita si Violeta kasama ang grupo, nagsasalita ng mga bagay na dapat nilang gawin upang mapanatili ang kapayapaan sa bayan. Maaari nilang gamiting kaalaman ang mga huling panahon, mga bagay na nakatulong sa kanya upang muling maging tao. Ngunit sa likod ng kanilang pag-asa, unti-unting nagiging tahimik ang bayan. Bakit kailangan nilang patuloy na manghuli ng mga aswang, samantalang ang mga nahuli ay handang makipagsapalaran sa ngalan ng pagbabago? Ang kalituhan ay pumasok sa kanilang isip. Ang mga mukha at alaala ng nawalang mahal sa buhay ay bumabalik, nagiging sagabal sa kakayahan nilang makipagkaibigan sa mga aswang. Ang mga araw ay lumipas, at unti-unting nagtagumpay ang bayan. Ang mga aswang na nahuli ay muling nagpunyagi at nakipaglaban para sa kanilang sarili. Naging bahagi sila ng komunidad. Nagsimula silang magtulungan sa mga gawain, nagtatanim at nag-aalaga ng mga bata. Dahil kay Violeta at sa iba pang mga aswang, unti-unting nabuwal ang pagkakahiwalay. Nagkaroon sila ng sayawan, isang pagdiriwang sa kanilang paglaban. Muli nilang sinuhan ang mga ngiti, kasabay ang awit ng mga tao at aswang, na nagtutulungan para sa isang magandang hinaharap.
Ngunit sa di kalayuan, muling pinalalakas ng mga madidilim na nilalang ang kanilang plano. Although nakilala na nila ang tunay na anyo ng mga aswang, may mga panganib pa rin na nag-aantay sa dilim. Labanan natin ang kadiliman. Inihayag ni Emilia isang araw. Kung ang grupong ito ng mga tao at aswang ay makakaligtas, makakabuo tayo ng isang mas matibay na komunidad, isang isang bayan. Sa mga sumunod na araw, naglaan sila ng oras para sa mga pagsasanay. Nagsanay ang lahat, mga tao at aswang, kasama ang matandang lalaki upang bumuo at mahalaga ang kanilang diskarte sa pakikipaglaban. Lumakas ang kanilang ugnayan at nagkaroon ng pagkilala sa bawat isa. Dumating ang gabi ng kanilang pinakamalaking laban. Pinili nilang muling humabol sa mga aswang na nagtago sa kagubatan, handang labanan ang kanilang mga takot. Ang kanilang desisyon ay batay sa pagnanais na maging isa sa mga tao. Habang naglalakad sa gubat, narinig nila ang mga tinig na sumisigaw sa kadiliman. Ang mga aswang ay nag-uumapo sa paligid, handang bumalik sa kanilang mga anyo. Ang damdaming iyon ay nagbunsod sa kanila ng higit pang lakas. Dahil sa kanilang sama-samang lakas, natagpuan nila ang naging pugad ng mga aswang. Sa gitna ng madilim na kagubatan, isang simoy ng liwanag ang lumabas mula sa kanilang pinagdaanang laban. Ang pagsasama at tiwala nila sa isa't isa ang naging mga huwaran sa kanilang tagumpay. Pinalakas nila ang kanilang mga puso at nagkaisa upang labanan ang takot. Sa huli, nagdulot ang bayan ng tagumpay, hindi lamang laban sa mga aswang kundi sa kadiliman na nagdadala ng takot at pangungulila. At sa kabila ng lahat ng laban, ang bayan ng Brooks Point ay muling nagkaisa, hindi naawang ang mga aswang kundi silang mga kapanalig. Tila nagbago ang takbo ng panahon. Matapos ang kanilang matagumpay na laban, nagpatuloy ang pananibik ng grupo at ng buong bayan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may mga haka-haka na lumitaw, isang pamilya ng mga aswang na nagtatago sa isang lumang bahay sa loob ng kagubatan. Desidido silang imbestigahan ito at alamin ang mga sikreto ng lugar na iyon. Isang masisilay na umaga, nilakbay ng grupo ang direksyon patungo sa lumang bahay. Ang mga dingding nito ay puno ng lumang pintura at pader na tila nagkukwento ng mga nakaraang kwento ng takot. Ang mga bintana ay puno ng alikabok at sobrang duming bumabalot sa paligid. Nang magtala sila ng pasok, parang bumabaon ang kanilang mga paa sa sahig. Ang amoy ay nakakabahalang bumungad sa kanila, isang matinding bangungot ng pagkabulok at labis na dumi. Matapos ang pagsasaliksik, napansin nila ang mga hindi pangkaraniwang bagay. Ang mga likha ng tao, mga bakas ng mga nawalang tao, ay nadiskubre nila sa ilalim ng bahay. May mga sako ng katawan at mga kalansay na natatakpan ng lupa. Dito sa ilalim ng bahay ay tila may nagaganap na hindi maganda, bulong ni Emilia sa kanyang mga kasama. Kailangan nating umalis dito at humingi ng tulong. Agad nilang pinutol ang kanilang mga hakbang patungo sa bayan upang ipaalam ang kanilang natuklasan. Pinili nilang bumalik at magdala ng awtoridad upang imbestigahan ang lugar. Pero bago sila makapag-ayos, may nangyaring hindi inaasahan. Habang naglalakad sila pabalik, isang malakas na kidlat ang lumagabog sa langit. May isang minamanduhang alon ng hangin na nagtagumpay. Pagdating nila sa lumang bahay, napansin nilang wala na ito, parang sumabog sa container ng kadiliman ng buong bahay. Nasaan ang bahay? Tanong ni Arlo, tanging nabigla sa kabiguan ng kanilang misyon. Tila naligaw ng landas ang kanilang pakiramdam, lalo pat isipin ang nakatagong katotohanan sa ilalim ng lupa. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang pagsusuri. Ang tanging natira ay ang amoy ng pagkabulok at pangungulila. Walang matibay na bakas kung ano ang nangyari sa pamilya ng aswang, sapagkat kasunod ng kanilang pakikisalamuha at pagpapakilala, tila naglaho rin sila sa mga anino. Hindi nagtagal, lumalabas ang takot sa kanila. Parang may nilalang na nagmamasid sa dilim at may mga mata na tila nagmamasid sa kanilang ginagawa.
Paano sila makakapag-imbestiga kung wala na ang kanilang mapagkukunan ng impormasyon? Kinagabihan, nagtipon ang lahat sa bayan upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Nagsimula silang magdasal para sa mga nawalang kaluluwa. Sa kanilang pagtitipon, nagpasya si Violeta na makipag-ayos kay Emilia at sa grupo. Kailangan nating ipaglaban ang mga taong ito. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Maaari tayong maghanap ng iba pang paraan upang mahanap ang pamilya ng aswang. Agad nilang ipinagpatuloy ang kanilang imbestigasyon sa tulong ng mga lokal na mang-uulat at ilan pang mga makapangyarihang individual. Sa kanilang paglalakbay, nagkatagpo sila ng isang matandang mang-uulat na nakasaksi sa kanilang nakatagong bahay. Nagsimula siyang magbahagi ng mga kwento ng mga Diyos ng mga aswang at ang kanilang nakakapangilabot na katotohanan. May mga uri ng aswang na nagtatago sa ibabaw ng lupa, ang iba ay nakabalot sa ilalim, sabi ng matanda. Ang pamilyang ito ay isang makapangyarihang lahi, at sila ay nagtaglay ng mga lihim na kaalaman sa pag-unlad ng kanilang uri. Walang pag-aalinlangan, ang natuklasan nila ay naging tungkulin nilang ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran. Nagsimula na silang makakuha ng higit pang impormasyon sa mga taksil sa lipunan, ang mga aswang na nagtatangkang bumalik sa dating anyo. Sa mga susunod na linggo, nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap. Sa pagkakataong ito, nag-imbita sila ng mga tagapagtanggol ng bayan upang makipagsanib at tatalakayin ang mga dati at kasalukuyang kaganapan. Salungat man sa iilang tao, nagpalakas ng loob ang grupo na ipagtanggol ang kanilang bayan at tuklasin ang mga katotohanan na namamayani sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, may mga nagmamasid na anino. Tila nagbabalik ang mga aswang, handang ipakita ang kanilang tunay na layunin. Patuloy ang labanan ng ilaw at kadiliman habang sila ay bumabalik sa mga estado ng kanilang mga takot. Pagpatak ng ilaw, ang bayan ay nahaharap sa mas malalim na pagsubok. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, natutunan nilang ang mga nakatagong katotohanan ay hindi nagtatapos sa pisikal na pakikisalamuha kundi sa pag-unawa sa pagkakaiba ng makaaswang at tao. Ang forum ng mga aswang at tao ay nagiging puno ng tensyon, ngunit sa likod nito ay sagabal ng mga pinili na hindi mahirang. Paano nila mapagtatagumpayan ang pagsubok na ito? At ano ang mangyayari sa kanilang bayan kung ang katotohanan ng bahay ay muling bumalik? Tila nagiging hamon para sa bawat isa. Ang mga aswang at tao ay patuloy na nag-iisip, nagtatanong, at kumikilos. Ito ang kwento ng kanilang laban, isang laban na puno ng mga tanong, laban sa takot, at isang laban para sa kalayaan at pagkakaunawaan. Pagkatapos ng ilang linggong pagsasaliksik, nagkatipon ang grupo sa gitna ng bayan, dala ang mga impormasyon mula sa matandang mang-uulat. Ang mga Aberyang influensyon ng mga aswang ay tila nagiging mas maliwanag. Ang mga aswang na ito ay hindi simpleng nilalang na umaatake sa kagandahan ng mga tao, sila ay nakikilahok sa isang mas malaking plano para sa kanilang kaligtasan at kapangyarihan. Sa kanilang pag-uusap, lumutang ang pangalan ng isang kilalang nilalang sa mundo ng mga supernatural na tinatawag na aswang ng Luzon. Sinasabing sila ay mga tagapangalaga ng lupa na umaangkop sa mga tao at nagmula sa isang matangkad na lahi na kumakatawan sa Maladyos. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan nila ay nagbago at lilito na pinalakas ng kainaman ng kalikasan at kadiliman. Sinasabing ang mga aswang na ito ay may kakayahang makuha ang mga katangian ng kanilang biktima, sabi ni Emilia habang hawak ang isang lumang aklat. Maaaring nag-aanyong tao sila at dahan daw ang nagpapalabo ng isip ng mga tao. Ang kanilang layunin ay huwag lamang maging isang puwersa kundi maging isang kapwa. Ngunit bakit nilang sinasaktan ang mga tao? Tanong ni Violeta, nagsisiligas ng nag-aalalang pakiramdam. Dahil ang kanilang paraan upang magpatuloy ay sa pamamagitan ng pagkukuha ng mga kaluluwa ng taong naiwan. Ang mga hindi nagamit na kaluluwa ay nagiging bahagi ng kanilang masamang kapangyarihan,
Nagpatuloy si Emilia, nagdadala ng pag-aalala sa kanilang mga isip. Kinuha ng grupo ang responsibilidad na malaman kung paano nila maiiwasan ang pagkaubos ng mga tao at ang mga pagkukulang ng pamilya ng mga aswang. Kailangan nating makahanap ng paraan upang makausap sila, mungkahi ni Arlo. Kung sila ay mga tagapangalaga, maaaring may paraan upang makipag-ugnayan at maunawaan ang kanilang layunin. Naisip nilang bumalik sa pinanggalingan ng alengasngas. Magiging isang mapanganib na misyon ngunit ito ang tanging paraan upang matuklasan ang buong katotohanan. Sa kanilang plano, nagdala sila ng mga alakit at Reg Along maaaring makatulong sa pagkakaroon ng kausapin sa mga aswang, pinalakas na mga laro, na maaaring magbibigay ng kasiyahan at pag-unawa. Sumunod na gabi, nagtipon ang grupo at nagtungo muli sa lumang bahay. Sa kanilang pagkapasok, naramdaman nila ang pagkasiksik ng hangin at ang kilig ng dilim na lumalamon sa kanilang mundo. Ngayon, mayroon silang malinaw na layunin, ang makipag-ayos at malaman ang tunay na layunin ng pamilya ng aswang. Habang nagdala sila ng mga alakit sa paligid, kumuha sila ng tamang anggulo upang maipakita ang kanilang sinseridad. Habang bumubuti ang kanilang kahirapan, unti-unti ang mga anino sa paligid ay nagbibigay diin sa kanilang puok. Ang mga aswang ay nagsimulang lumitaw, nagbibigay ng mga tingin na puno ng suzel ng takot. Huwag mag-alala, mga tao, sagot ng isang mas matanda at malakas na aswang. Kami ay hindi lamang mga halimaw. Kami ay mga tagapangalaga ng mga nakalipas at kasalukuyan, at kami ay nagtatanggol sa aming teritoryo mula sa mga umaatake sa aming kayamanan, maging galing man sa lupa o sa tono ng buhay. Sumagot si Emilia, nais naming maunawaan. Tulad ninyo, nais naming protektahan ang aming bayan. Ano ang maitutulong namin upang matigil ang mga pagkasira? Nagbigay ang matandang aswang ng isang maikling titigan na puno ng pag-unawa. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng dalawa, maaari tayong magtulungan. Kailangan naming tulungan ang mga kaluluwa na naligaw at ang mga nakalagpas sa ating mga sinumpaan. Matapos ang kasunduan sa pagitan ng mga tao at mga aswang, naisip ng lahat na nagbago na ang lahat at maayos na ang kanilang relasyon. Ngunit isang madilim na gabing hindi inaasahan, nangyari ang isang trahedya. Isang umaga, natagpuan ng grupo ang katawan ni Arlo na nakahandusay sa gitna ng kanilang pagtitipon. Ang kanyang katawan ay may mga sugat na tila isinagawa ng isang aswang. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng takot at panggugulo sa kanilang bayan. Paano nangyari ito? Tanong ni Emilia, puno ng takot at kalungkutan. Paano nakagawa ng ganito ang mga aswang? Ang tanan ay nagkagulo at nagtanong sa isa't isa. Isang matandang tao ang lumapit at nagkapagsabi, hindi lahat ng aswang ay sang-ayon sa kasunduan. May ilang mga aswang na ayaw nang umalis sa kanilang tradisyon ng karahasang sumisira sa mga tao. Kinilala nilang hindi lahat ng aswang ay nagbago. Ang isa sa kanila na tila nagiging masama ay maaaring lalabas upang ipakita ang kanilang galit sa mga tao. Dahil sa pangyayaring ito, umalis ang mga aswang na nakikipag-ayos sa bayan sa gitna ng pagdiriwang ng kanilang pagkakasunduan. Ngayon, nagbabalik ang takot sa bayan, at ang mga tao ay naguguluhan kung paano susunod. Magsasara ang bayan, wala na tayong magagawa, sabi ng isang residente. Walang mga aswang na magproprotekta sa atin. Baka magbalik ang mga malupit na aswang na nagdala sa atin ng takot. Hiniling ni Emilia na isagawa ang isang masusing pagsisiyasat. Pinangunahan niya ang grupo upang siyasatin ang mga puok na madalas daanan ng mga aswang. Dapat nating malaman kung sino ang gumawa nito at bakit, aniya, puno ng determinasyon. Habang sila ay naglalakad sa gubat, naharap sila sa ibang indikasyon na tila nagkukumpol ang mga aswang. Sa palagay nila, naroon ang dahilan kung bakit nagkagulo ang mga aswang at bakit nagbalik ang dati nilang asal. Pagdating sa isang lumang kwarto sa mga pinag-aagawang kakahuyan, nasaksihan nila ang isang matinding labanan,
ang mga aswang na umaatake sa kanilang kauri. Ang kanilang galit sa pagkamatay ni Arlo ay lumabas, na nagkatipon at nagpasya sa isang madilim na alliance. Hindi tayo magsasama sa mga tao. Iugnay natin ang ating puwersa upang maging mas malakas. Sigaw ng isang aswang na nagngangalang Bulam, isang kilalang lider na palaging naging malupit. Hindi tayo magiging kauri ng mga tao. Dapat tayong lumaban. Sambit ng iba pang aswang, tila bahagyang naakit sa pagkawasak. Sa labanan, naikwento na minamarapat nilang iwan ang mga kasunduan at lumayo sa kanilang mga bagong nabuong kaibigan. Ang kanilang mga takot at galit ay tila bumabalik sa mga dating asal na nagbigay daan sa pag-uusap at pagkakaayos. Pumunta tayo sa kanilang bayan. Problema sa kanila ang pagkamatay ng isa sa atin. Sigaw ni Bulam, at ang mga aswang ay tuluyang sumunod. Nabalitaan ng bayan ang balak ng mga aswang na ito at nahulog ang lahat sa panganib. Ngunit hindi lamang takot ang naramdaman ng mga tao. Sa bawat narinig na balita, sila rin ay nag-init ng galit at lungkot. Nagsama ang mga residente at pinilit na kuhanin ang kanilang mga sandata. Kailangan nating ipagtanggol ang bayan. Huwag tayong matakot, sigaw ni Emilia. Sa paglatag ng madilim na gabi, muling nagtagpo ang mga tao at mga aswang. Ang mga tao ay nagbitbit ng mga lampara, ang bawat isa ay nagbigay ng liwanag sa kabila ng dilim. Habang ang mga aswang naman ay nababalot ng galit at takot sa pagkakataong ito. Matapos ang matinding pagbabanggaan, naisip ni Emilia na kailangan pa rin nilang makaimpluwensya sa mga aswang. Sumigaw siya, Bulam, absurdo ang iyong mga plano. Hindi ito ang solusyon. Sinubukan niyang makilala ang mga aswang at ipaalala sa kanila ang mga kasunduan at pangako. Hindi ito ang uri ng buhay na gusto natin. Awitin natin ang ating mga pagkakaiba, hindi ang mga pagkasira. Dahil sa kanyang mga salita, unti-unting nagbago ang takbo ng labanan. Nakita ng mga aswang ang kanilang mga sarili sa mga taong nagmamasid. Sa huli, nag-uumapo ang laging gulo sa kanilang puso, nagbigay siya ng pag-asa kay Bulam. Kung magkakasunod tayong nahihirapan, hindi natin matutugunan ang ating mga pangarap, aniya, bahagyang naluha. Dapat tayong magtulungan, hindi bilang kaaway kundi bilang mga tagapangalaga. Sa punto ng pagkaawa, unti-unting huminto ang labanan. Sa huli, nagkatipon ang lahat, mga tao at aswang, at nagkaisa sa isang bagong simula. Nang bumalik sa bayan, nanatili ang mga aswang bilang mga tagapangalaga sa kanilang mga kasunduan. Ang pagkamatay ni Arlo ay nagbigay inspirasyon sa kanila upang lumikha ng bagong landas para sa kanilang ugnayan, hindi na ito magiging isang takot, kundi isang posibilidad ng pakikipagtulungan. Nagpatuloy ang kanilang pag-usap at pagkilala, at sa bawat bagong pagkakasunduan, ang bayan ay muling naligayan. Ang mga tao at aswang ay nagsama hindi lamang bilang paraan ng seguridad kundi bilang pamilya at kalarawan na nagbibigay ng liwanag sa dilim. Sabay-sabay nilang binalikan ang kanilang misyon, ang pagbuo ng mapayapang bayan, kasabay ng pag-unlad at pagkakaunawaan sa isa't isa. Hindi nagtagal, muli silang nagpamigay ng kasiyahan, nagsimula ng mga programa, at nagtutulungan sa mga gawain. Ang bawat isa ay masaya sa mga pagkakaiba, sa mga sugat na nagpapalalim sa kanilang pagkakaibigan. At sa gitna ng lahat, nanatili ang liwanag sa dilim, nagbigay ng pag-asa sa hinaharap.